Trader ka ba? Tapos hindi ka pa rin profitable hanggang ngayon. Isa sa mga bagay na tingin ko, ma-advise ko sa'yo is iwasan mo yung M1 time frame. Meaning, huwag mo nang tingnan yung 1 minute time frame. Sa pagka-trade, napakahalaga ng multi-time frame analysis. So, most of the time, ito yung makakapag-determine ng profitability or losses mo sa trading. Kasi the more na mas magaling ka sa multi-time frame analysis, kahit ano pa strategy yan, kahit ka support and resistance lang kaya mo maging profitable. Ngayon, kung titingin ka sa 1 minute time frame, which is napaka-noisy ng time frame na yon, mailito ka din, most especially sa mga decision making mo. And ang sobrang nakakainis pa with 1 minute time frame is that halos bawat candle reaction lang siya sa order flow. So, ang daming breakout, ang daming mga fake reversals. Tapos, mas mataas pa yung chance of emotional trading. Since mabilis yung galaw ng presyo, mas napipilitan ka na mag-overtrade, mag-FOMO, or sometimes napapaklose ka pa ng trade sa maaga or nag-revenge trade ka. Kahit sometimes na ang ganda ng strategy mo, sobrang bilis ma-stop out dahil doon sa mga random fluctuations sa M1. So, bakit importante na magaling ka sa multi-time frame analysis or MTA? Isipin mo parang sa Google Maps. Kung naka-zoom in ka lang dun sa Google Maps mo, makikita mo lang dun isang street. Pero hindi mo alam kung saan papunta yung buong city. Ganon din sa trading. So, kailangan mo simulan sa 4-hour time frame. Ano ba yung market structure, yung pinaka-big picture, yung bird's eye view. Pwede ka tumingin sa D1 or sa H4. Ano sinasabi ito? Uptrend ba to? Downtrend ba to? Ranging ba to? So from there, alam mo na agad yung magiging positioning mo even sa mga lower time frame. Kasi susundan mo lang yung flow dun sa pinaka-bias mo. For example, papamansin ngayon mo ngayon sa H4, ang lakas na mga bullish. Ayan, sobrang lakas na mga buyers. So, ibig sabihin, in control yung mga buyers dito. And therefore, pwede mong sabayan tong volume na to. Ang kailangan mo lang antayin is makapasok ka sa mga pullback. Since nakita mo naman na, uy, ang lakas talaga ng mga buyers. So, sasabayan ko yung mga buyers. Do not trade against the trend. Sundan mo lang yung flow. So, ngayon, nakita mo na, ay, okay. Buyers yung mga in control, bullish yung market. So, magbabay ako. Maghanap ako ng buying opportunity. So, ay mag-move ka na naman sa next time frame. Pupunta ka ng 1-hour time frame. So, ayan, from 4-hour time frame, bababa ka ngayon sa H1. Ayan, sa 1-hour time frame, nakikita mo, bumabagsak siya. Ito, bumabagsak siya. From bullish, bearish. Kasi anong ginagawa niya? Kasi possible gumagawa siya ng, after niya gumawa ng higher high, higher low, higher high, higher low. So, ibig sabihin niya, nagpo-pullback siya or nagkakaroon siya ng retracement. So, hanggang saan kaya possible to magkaroon ng retracement? Kung yung market is nag-bounce dito sa ating middle band, this one, possible na gumawa ulit to ng another bounce dito sa middle band ulit. So, possible na umakyat to and then magbabounce siya. Or possible din dito siya mag-bounce lang dito sa area na to, which is yung ating R1. Sabayan nyo na rin ng confluence sa stochastic. Kung papansin nyo, dito sa stochastic, ang pattern niya is pa ganito. So, ibig sabihin, ito yung ginagawa niya ng higher high and higher low. Dahil nga siya ay trend. So, ngayon, kung mapapansin mo, kung dito bumaba siya nung time na nagkaroon ng intersection dito, tapos tsaka siya bumagsak. Gumagawa ulit siya ng another pattern wherein, ganun ulit. After mag-intersect, bababa naman siya. Which is, yung pattern dito, yun naman yung ginagawa niya. Dito sa 1-hour time frame. So, kumbaga, sa time frame ng 1 hour, dito mo hinahanap yung setup mo. Hinahanap mo kung saan magpo-pullback, dito nasan yung support and resistance, nasan yung supply and demand. Or in my case, yung Bollinger Band ko, tsaka stochastic yung tinitignan ko. Kumbaga, preparation pa lang to doon sa hinahanap mong buying opportunity. O saka naman maghahanap ng talagang pinaka-trigger mo na entry. So, mababa ako ng 15-minute time frame. Kumbaga, dito naman tayo mag-execute. So, from 1-hour time frame, bababa ako ng 15-minute time frame. So, dito sa 15-minute time frame, mapapansin mo, since nasa support 2 na siya natin dito sa ating Bollinger Band, and nandito, nasa oversold area na siya, ayan, nasa 20 na siya, there's a chance na lumiko na to. Pag lumiko na to, paakit ng ganun, pwede na yun yung maging ating entry trigger dito sa 15-minute time frame. So, aantayin lang natin na magkaroon to ng U-turn, and then makita natin dito magkaroon ng bullish candlestick. Pag nagkaroon na ng bullish candlestick, nakita natin nag-step in na yung mga buyers ulit, then doon tayo papasok ng entry natin for buy. So, yun guys, diba? Tatlo lang tayong time frame. Tinignan lang natin yung 4 hours, yung 1-hour time frame, tsaka yung 15-minute time frame. Nagkaroon na tayo ng setup. Kung magaling na natin tingnan yung 1-minute time frame, kasi kung titignan pa natin yung 1-minute time frame, tignan natin ngayon So, ngayon bababa tayo ng 1-minute time frame, meron na tayong setup. Sana. Pero since ito sa 1-minute time frame, napapansin natin na parang, saan ba ako mag-e-entry dito? Dito sa 1-minute time frame natin, ang dami ng mga buyers na nag-step in. So, saan pa ako papasok dito? And dito sa 1-minute time frame, malilito ka kasi dito, meron itong bearish. Kasi gumagawa siya ng lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ulit. So, there's a possibility na,
okay, nalilito ako kasi bearish dito eh. So possible ba mag-sell na lang ako dito? Kasi iba yung pattern na ginagawa sa M1 time frame. So doon ka na mag-start na ma-confused. And besides, sobrang noisy rin talaga dito sa M1 time frame. Kasi kung titignan mo, ayan, ang daming mga candlestick. Puro mga indecisive candlestick ang nakikita mo dyan. So, bawat galaw ng market, minu-minuto, nakikita mo siya. So, this will just cause you stress, anxiety, mga indecisive na decisions. That is why, para sa akin, mas okay na lang iwasan mo na lang yung M1 time frame. But, para sa akin lang naman yon kasi merong mga tao na ang gagaling sa ganitong strategy. Siguro sanay sila sa stress, sanay sila sa nakaka-pressure na environment. But if you want medyo less na trading experience, huwag nyo nang tingnan yon. Iwasan nyo na lang. Kung titignan nyo man siya, siguro para ma-check na lang yung volume kung nandyan na ba yung mga buyers or mga sellers. Kasi remember, di ba, ang inaantay natin na mag-step in yung mga buyers. So ngayon, aantay na lang natin dito so yan, yung muko to, magkaroon ng mga bullish candlestick dito, at saka tayo papasok. Now, if you want to learn, and of course, ma-deepen yung knowledge nyo when it comes to trading, na mas gusto nyo pang mas matutunan tong multi-time frame analysis, paano ba ako makakapaghanap ng bias ko, paano ako makakapaghanap ng supply and demand, ng market structure, ng support and resistance, paano ko malalaman ano yung mga candlestick na inaantay ko. Dito na yung inaantay nyo guys. Meron tayo ngayong freshman class and nakasale tayo from $169. Now, it's already $149 na lang. Limited time offer lang to guys. Pwede kayo mag-attend dyan. Face-to-face class po siya sa Marikina. And ang maganda doon syempre kasi nakaka-attend kayo ng class. We're in face-to-face siya. Nagkakakitaan tayo. We can do activities together. And syempre mas mabilis yung ma-absorb yung mga lessons, yung mga modules. Kasi ang hirap mag-aral pag online. Ang hirap i-absorb. Kasi syempre attention span natin sobrang igse mo, especially sa online, di ba? But here, sa face-to-face, mas mabilis yung maiintindihan yung pag-trade. Kasi meron mga coaches sa tutok sa'yo, meron ka rin mga matatanungan na parang, paano ba to? Hindi ko to maintindihan. Ay, meron mga mag-guide sa'yo, may mga mag-mentor sa'yo, mag-coach sa'yo, mag-train sa'yo. So, yun yung mahalaga. So, if I were you, simulan mo na yung journey mo sa trading para finally, magkaintindihan na tayo. Lalo na kapag nag-discuss ako ng mga topics ko about trading. It's time to elevate your financial mindset. So, ano pa inaantay mo? Mag-inquire ka na, mag-enroll ka na dito sa Legendary Trading Academy. Puntahan niyo lang po yung Facebook natin, Legendary Trading Academy, Blue Verified po. Ingat po kayo sa mga fake na Facebook. Make sure po na kausap nyo ay yung legit. So, message ka na ngayon. Limited lang to guys. Enroll ka na. See you!